Dumako naman tayo ngayon sa part 2 ng ating talakayan sa asignaturang Filipino. Hayaan nyo na i-full screen ko ang slide na ito. Tayo magpatuloy from number 11 to 20. Ngayon naman, titinan natin ang husay ninyo sa mga matatalinghagang pahayag o yung tinatawag na nating mga figures of speech o mga rhetorical devices. Tingnan natin ngayon. Start with number 11. Hinahabagat na naman ako. Hindi ako makakarating sa pagtitipon. Ano ang ibig sabihin ng salita na nakahilig? Ang salita nakahilig dito ay ang hinahabagat. Masama ang pakiramdam? May mabuting pakiramdam? Masakit ang puso? O binaha? Ang tamang sagot dito ay letter A. Hindi literal na pag hinahabagat ay may masamang panahon o may hangin na magdudulot ng malaking pinsala. Sa konteksto ng pangungusap, ang ibig sabihin ng hinahabagat na naman ako ay idioma na nag-ugat sa salitang habagat na isang masamang panahon na inuugnay sa sama ng pakiramdam. Kaya dito, ang ibig sabihin ng hinahabagat ay masama ang pakiramdam. Sa bilang na 12, ang anak niya ay pakaining baboy, hindi man lamang makibahagi sa gawaing bahay. Ano kaya ang ibig sabihin ng nakabold na salita na pakaining baboy? Mataba, mabagal, tahimik, o tamad? Ang pakaining baboy, kung titingnan natin ng literal, mapapansin natin ang katangian ng baboy. Pero sa konteksto ng pangungusap na ito, alin kaya sa pagpipilian ng tamang sagot? Nakahula na ba kayo? Ang tamang sagot ay letter D. Ito ay tamad. Ang ibig sabihin ng pakaining baboy ay idioma na nag-ugat sa gawain ng baboy, ang kumain lamang at matulog, kaya iniuugnay sa katamaran. Kaya huwag kayong maging pakaining baboy ha, magsipag kayong mag-aral para nang sa gayon ay matulungan ninyo ang inyong mga magulang at hindi kayo maging isang pakaining baboy na lamang habang buhay. Number 13. Alog na ang baba ng aking ina, kaya't ipinapasa na niya ang kanyang posisyon sa kumpanya. Ano ang ibig sabihin ng alog na ang baba? Nabalian ng boto sa baba? Nag-iisip bata? Matanda na? O malilimutin? Mukha namang magkakaugnay ang mga pagpipilian. Ngunit dito sa number na ito, ang tamang sagot ay letter C. Ito ang ibig sabihin ng alog na ang baba. Isa na naman itong idioma. Ang pag-alog ng baba ay nangangahulugan ng isang tao ay matanda na at kailangan ng magretiro. Ibig sabihin lamang nito, talagang pinapaganda palalo sa isang pangungusap o napapaganda pa ang isang pangungusap kung gumagamit tayo ng mga idioma na bahagi ng rhetorical devices. Sabi nga, mas nagiging masining ang pahayag. At sa pahayag na ito, lalong mas naging masining sapagkat gumamit tayo ng idioma na alog na ang baba. Nang ibig sabihin ay letter C, matanda na. Dumako naman tayo sa number 14. Nakarinig ako ng isang palahaw sa gubat, dahilan upang ako ay tumakbo ng mabilis. Ang nakahilig na salita ay palahaw. Hindi naman idioma ang ating tinatanong, ngunit ano ang kasing kahulugan ng salitang palahaw? Tawa, iyak, sigaw, o hikab? Siguro pare-pareho kayo ng maiisip, pero tingnan natin kung tama. Ang tamang sagot ay letter C. Ito ay sigaw. Ang palahaw ay sigaw na humihingi ng tulong o nawawala ng pag-asa. Kaya sana wag tayong makarinig ng palahaw o wag sana tayo pumalahaw kasi ibang ibig sabihin nun sa iba. Tandaan natin na ang palahaw ay sigaw na nawawalan ng pag-asa
o humihingi ng tulong at huwag sana mangyari yun sa atin at naway maging ligtas tayo sa lahat ng pagkakataon. Muli ang tamang sagot ay letter C, sigaw. Number 15 na tayo. Sila ay may sinasabi sa aming bayan. Sila ang magbabahagi ng donasyon sa mga nasalanta ng pagbaha. Ano kayang ibig sabihin na nakabold na mga pahayag na may sinasabi? May pangalan, may ninanais, mayaman, o matatapang? Ang tamang sagot ay letter C. Tama po. Ang ibig sabihin ng may sinasabi ay pamalit sa salitang mayaman upang maging mas masining ang pahayag. Ang may pangalan kasi ay malawak ang sakop. Maaaring may pangalan kang pinangangalagaan, ngunit hindi naman ganun kalaki ang iyong yaman. Kaya mas malapit ang may sinasabi na synonymous sa salitang mayaman. Ang matatapang ay hindi tamang sagot, gayon din ang may ninanais. Ang tamang sagot ay letter C, may sinasabi o tinatawag nating mayaman. Number 16 na tayo. Sa number 16, napakasal na ang magkasintahan. Bubuo na sila ng sariling pugad. Anong ibig sabihin na nakahilig na pahayag na sariling pugad? Hanan, pugad, sisiw, o itlog? Siguro naman ay malinaw na malinaw ang tamang sagot. Ang tamang sagot ay letter A. Hindi nangangahulugan na literal ang ibig sabihin ng sariling pugad. Kapag kayo ay lalagay na sa tahimik bilang mag-asawa, ang sariling pugad ay representasyon ng tahanan ng mag-asawa, gaya ng ginagawa ng mga ibon kapag sila ay papasok na sa buhay ng pagpapamilya. Kaya ang tamang sagot ay letter A, tahanan. Number 17 na tayo. Siya ang bugtong na anak ng mag-asawang Santos. Ano ang ibig sabihin ng pahayag na bugtong na anak na siyang nakahilig sa pangungusap? Nag-iisa? Marami? Malusog? O mapagsamantala? Ang tamang sagot ay letter A. Halaw ito sa banal na kasulatan sapagkat si Jesus ay ang nag-iisang anak ni Jose at ni Maria. Familiar naman siguro kayo sa verse na John 3 verse 16. At mababanggit doon ang linyang gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan at ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak na si Jesus. Nagpapaigting lamang na ang ibig sabihin ng bugtong na anak ay nag-iisa o solo. Ngayon alam niyo na. Number 18 na tayo. Ninakawan nila ang bahay ng mga lumikas, halang ang kanilang mga bituka. Ano ang ibig sabihin ng halang ang kanilang mga bituka? Mabubuti? Nakapag? Masasama? O palaging gutom? Literal ba o figurative ang pag-iisip natin dito? Ano kaya ang tamang sagot? Ang tamang sagot ay letter C. Ang idiomang halang ang bituka ay nangangahulugan ng mga taong walang mabuting ginagawa sa kapwa. Parang pinsan ng halangang kaluluwa. Diba? Parang halos parehas lang din ang ibig sabihin. Lalo na kapag pahalang kasi, ang ibig sabihin lamang nito ay pagiging negatibo. Kaya talagang masasama. Tamang sagot ay letter C, masasama ang ibig sabihin ng halang ang kanilang mga bituka. Number 19 na tayo. Si Susana ay buwayang lubog, kaya wala na siyang maituturing na kaibigan. Anong ibig sabihin kaya ng buwayang lubog? Hinikin ng ulo? Taksil sa kapwa? Ayaw makihalubilo? O sobrang tahimik? Parang maganda lahat ang ibig sabihin o maganda na isagot lahat. Pero ano kaya ang pinakamalapit? Ang sagot ay letter B. Halawang idioma sa mismong galaw ng buwaya.
ang lumubog sa tubig sa oras ng paghihintay at ang biglang paglitaw bilang pagsunggab sa kanyang mabibiktima. Kaya ang ibig sabihin ng buwayang lubog ay taksil sa kapwa. Negatibong ibig sabihin na kaya mag-ingat kayo sa mga buwayang lubog. Number 20. May krus sa dila ang mga magulang. Nakikita nila ang kinabukasan para sa kanilang mga anak. Ano kaya ang ibig sabihin na may krus sa dila? Nagkakatotoo ang sinasabi? Marami ang sinasabi? Walang sinasabi? O kaunti ang sinasabi? Ano kaya ang ibig sabihin? Ang tamang sagot ay letter A. Ang idiomang ito ay naghihimatong sa isang sumpa o sinabi sa kapwa dahilan upang ipagpapalagay na talagang mangyayari. At lalo't higit na kung magulang mo ang nagsabi nito, apay matakot ka na dahil ang salita ng magulang ay talaga namang tumatago sa ating puso. At kapag sila ang nagsabi sa iyo ng isang bagay, talagang may krus yun sa dilang ating mga magulang. Kaya ingat kayo ha. Dito nagtatapos ang part 2. Lumako tayo sa part 3. Abang-abang lang po guys.